og mga lahi-lahi man tag gifts, pero kato motoy top priorities nako sa kuang kinabuhi. Motoy mga major priorities sa kuang kinabuhi. So dili na siya pwedeng mahimong in any order. Kinahanglan order gid na. Sa ako order gid na siya. Kay kung ma-disorder na matrouble ang ako ang dagan sa ako ang kinabuhi. So, muna ang ako ang top priorities. So, make this as your top priority. Kanang kuling sa Ginoo sa imo. Pagtawag sa Ginoo nimo, ibutang sa top priority. Amen? Then number 4, stand firm in faith. Ayaw gyud pagsibog. Stand firm in faith. How to walk in a purpose-driven life. Know the will of God, discover your potential, make the calling of God as your top priority, stand firm in your faith. Number 5, keep focused on Jesus. Keep focused on Jesus. Muna ika number 5. Ayaw pag-blurred sa imong pananaw. Labi na tungod kay daghang pagsulayan ning kalibutana, daghang problema ning kalibutana, daghang tentasyon ning kalibutana. Do not shun away. Do not be tempted sa kalibutan. Just fix and focus your eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Di kita mo bulag sa tuang mata dito sa Ginoo. Adto ra kita tan-aw niya kay siya ra gyud perpekto. Why perfect nga pastor? Why perfect nga Kristohanon? Why perfect nga church? Ang perfect lang ang Ginoo. So dito ra gyud ta focus sa Ginoo. Amen? Yeah. Pasaylo ako ninyo kung maigo mo suwali. Wa man ako nagituyo. Hindi man ko perpekto. Basig naara po'y katuyuan ng Ginoo nga naigo ka suwali. Dawata lang. Ni mong tapad dawat lang gud ta. Wala gud ta giigo good. Wala. Wabi ako kahibalo nga mao ay na imuhang kondisyon. Wabi ako kahibalo kung sa'y nasi mong kasing-kasing. Pero na may Holy Spirit, God. And so once gani i-touch na niya, kana nga butang, but pasabot, mahal ka ni Lord. The Holy Spirit is talking to you. May sasabihin ang Panginoon sa iyo, kapatid. So wag kang magagalit. Nagkakaintindihan po ba tayo? Huwag kang magalit, kapatid, ha? Pagka maigo ta sa pulong sa Ginoo, hallelujah, pasalamatan na to ang Diyos. Agay! Pero, nindot man di ay. Hallelujah. Sige lang agay. Nindot man di ay ang resulta. So, ang ikaunom na ako ang gibutang makaigsuunan nga prinsipyo on how to walk on a purpose-driven life, mao tong giingon nako sa ako ang title karon nga dominion. Take dominion. Everybody say, take dominion. Take dominion. So I will first explain what is dominion in the Bible. Dili tanang dominion in the world kay arrogant man na. Arrogante man na nga tao niya mapahitason garbuso. No, dili ingon ana. So I am talking about spiritual dominion. Okay? So, gusto na ko explain, dili ko gusto nga masipyat sa pag-explain tungod kay importante kaayo ni nga butang nga tuang dapat masayran makaigsuunan. So, dunay mga pipila ka mga butang dinhi ako ang gibutang as a definition of dominion in the Bible. Number 1, dominion in its simplest form means power. Everybody say power. Sa simple nga pagkasulti, ang dominion dunay synonym nga gahom, power. Okay? So andaman yung vocabulary din ha kay atong hisgutan ang mga synonym sa dominion. Dominion is simply means power, ability, authority, control, management, and then command. Napod siya command. Taking in charge. Okay? To rule. So, muna siyang dominion. To rule, to be in charge,
to manage, to fulfill, to command, to control, to take authority. Okay? Dayon, para sa mga atua, sa mga saints of God, understanding dominion is a crucial thing. Masipya taani, mahimo lagi tang, sako ng giingon, mahimo tang arrogante. Ang uban, even sa church, masipyat sila, pag mayroong ganig dominion in terms of leadership, dili naman leader, nahimo naman silang boss. So sa Christian sa church, sa Kristohanon, dili pwede na. Dili pwede nang pabos-bos diha sa sulod sa simbahan. Dili pwede nang mingong ka nga, oy, panilhig mo niya, ikaw taong ka manilhig. Oy, i-arrange ninyong bangko niya, ikaw wala ka mag-arrange og bangko. So, ang pagpakita din mingong kag nagad-domain ka, but pasabot, you are doing modeling as an example nga mao na ang dapat buhaton. In the Bible, dominions also means knowing who you are in God and who He is in you. You can take dominion if you know who you are in God and who God is in you. Okay? If you're or writing it down, or nagsulat ka, nag-take note ka, nag-save ka, importante ito nga punto. Dominion also is knowing who you are in God and who God is in you. Pagkadili ka maibaloan na, you cannot take dominion. So pagkanaan na ka na, maka-take dominion ka. Kaya nga naman, nahibalo man kaon sa imong katungod. Nahibalo man kaon sa imuhang authority. Nahibalo man kaon sa imuhang gahom. Amen? So nahibalo kaon sa gihatag sa Ginoo nimo nga kapasidad para sa iyahang buluhaton. So you can take dominion. Spiritual dominion is not an arbitrary rulership. So dili to mao akong giingon kaganina, dili ni siya pag sigig kuman lang, sigig demand, ya sige ka og kwan. That is worldly dominion. Okay? Kanang demanding, as a boss, nga busing gid kay ka, nga kinahanglan ng mga tao mo kwan gyud nimo, salot gyud nimo. Oh, pastor ko, kinahanglan nga ikaw. Wala mo amin yung ka na ako, ha? Di ka ni ka mo amin, tungluhon gyud ta ka. Dili na mao. Di na siya mao. Oh. Ang mga pastor, mga alagad sa Ginoo nga mingon nay dominion, mas magpaubos na. Dili na magpatahod. Pero sila na'y bahala, kay mutawag mong gina sila nimo according to your anointing. Mahal na maging mga tao, pastor. Pero ikaw, as a pastor, ayaw pag yung tawgon lang kasi mong pangalan, masuko ka. Paras na ako, ingnon ko, GC, masuko ba di kong pangalan, manako na. Uy, wala ko'y dapat ikasuko din ha. Ako man ang pangalan, gawas o ingnon ko niyag, unggoy. Masuko ko, anak. Pero akong pangalan gitawag ko, kira. May problema na. Basta ako nahibalo ko, kinsa ko sa Ginoo, kinsang Ginoo na ako. Position is not important in taking dominion. Okay? Akong balikon, position is not important in taking dominion. Dili importante imong posisyon. Aron maka-dominion ka. Aron ma-take dominion nimo. Dili importante ng posisyon, Brad. Dili ni pataasay sa posisyon din Dili ni padakuay. Ang ato din ang pagtindog sa kabubuton sa Ginoo alang sa kahimayaan sa Ginoo. Amen? So, what is dominion is what dominion is not? Unsa nga mga butang dili dominion nga Kristohanong dominion o biblical nga dominion katong gingon. Commanding, ruling, ito kung mga gibasa kaganina, that is all meaning of dominion. Pero crucial lagi, piliun lang nato ning mga biblikanohon nga mga bahin mahitungod sa dominion. Praise God. So manang dominion in spiritual thing is not an arbitrary rulership.
It is not about commanding or demanding in your own discretion. No, that is not biblical dominion. Dominion is about knowing who you are in Christ and understanding who He is in you. Through Him is the power to lay hold on the promises of God and possesses them until the day of Christ. That is taking dominion. To hold on the things ngayang gisaad nato. To hold on His Word. Kuptantang mga pulong ngayang gihatag nato. Ang yang giingon kung kinsa ta, giingon niya dili ta ikog kung dili ulo ta. But pasabot niya, dili ta ma-misuse, dili ta ma-abuse, dili ta mabunuangan sa kaaway, dili ta makigsuunan pailakon lang tungod aning mga problemang trouble nga nagdepress nato. No, that is not makigsuunan thing of dominion. Pasagdahin Ginoong mamuhat sa imong kinabuhi aron ikaw mahimong ligon o makabarog ka makigsuunan under attack. Naman gid na yung mga butang, discourage, na yung mga depression sa mga tao, pero ingnang Ginoo, I want to take dominion. Depression in the name of Jesus. Wa kay dapit sa kong kinabuhi. Anak ko sa Diyos, ang akong Diyos gamhanan, ang akong Diyos buhi. Dili ka makadaog-daog nako, dili ka makapadiskurahin nako. Hallelujah, ligon ko sa ngalan ni Jesus. That is taking dominion. Pagka na nakasakilid ka na ubos ka, ayaw pasagdi ka, dili na. Domain. Take dominion. Review ka ng kahiubos sa ngalan ni Jesus. Ikaw kahiubos. Huwag kay dapit. Anak ko's Ginoo, di ko magpadaplin din eh. Asa naman to si sister? Huwag man ko kakita. Tuwa na is pinakaiwit. Gitago-taguang na. Nga naman ka sister? Maulaw. Maulaw man? Nga nang maulaw man? Dili na dominion. Amen? Taking dominion is doing what is right para kay mayaan sa Ginoo. Kabalutaon sa atong right. Kabalutaon sa atong purpose. Kabalutaon nga gitawag tas Ginoo. E susama ni Ilyas ganihan wag si ingnawas tawgab dagan sa dinikin. Ingnan ko si Holy Spirit, buday ko. Sulting sa pulong sa Ginoo. Paspas kayo kay kalayo-kalayo man. Paspas kayo. Gilang kay mo eskwela pa man Bible school. Na man Bible school dia. Tudluan man ako niyong saon. Sunod, di ba? Ana, kinahanglan nga gamiton tas Ginoo according to His purpose. Kay balutaon sa katuyuan sa Ginoo sa kinabuhi. And so dili na babakakan sa yawa. Dili na tamailad sa yawa. Ngang yawa mo ingon nimo, wa kay pulos. Way nagmahal nimo. Puslan man. Tanduay pa more. Puslan man. Shabu-shabu diri. Ana. Ayaw. Karon nga na kay Jesus, na kay Ginoo, take dominion. Review ka ng demonyo nga gustong mo ilabot nimo, gustong mo daot sa imuha na sad karong relasyon sa Ginoo, tintalon ka, birahon ka. Yang uban yaga-yagaan pa ka. Uy, na-Christian na di ay ka sila. Uy, ay, naana di ay ka diha, born again, praise the Lord, na di ay ka siya. Hallelujah, na di ay ka. O naman na. Labi na ito yung mga barkadas o nab, tawgon man ka. Oy, tanduay pa siya. Dali siya. Karon na kay dominion. Dili pod ka mangisnab. Yet na niyo, Kristohano na kuron. Dili ko na. Udol gyapon ka. Imo na lang lamanon. Pasaylo ako kay nagbag-o naman ko, dili na ko may namana, pero amigo gyapon ka. Pakitang smile. Nabasig ganahan mo, ako na sa imo invite ninyo. Suwayi ragon ninyo akong nasuwayan, wa mo na tingala. Ana ba? Di kay, ilagan ikang sungsugugon, masukupog ka. No. Dili na siya dominion. Ang dominion, kung unsay nahitabo si mong kinabuhi, show it. Dili ka maulaw. Kung unsay gihimo niya sa imuha, ipakita nila.
Kay balo ko, mapanalanginan gina sila. Amen? Di na ito itago. Kung ano ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay at ipapakita sa lahat, sa buong mundo, na ang Diyos na nagbabago sa buhay mo ay siyang magbabago rin sa kanilang mga buhay. Amen? And so let them know who you are. Now, nga naa na si Jesus imong kinabuhi, take dominion. Amen? Take dominion. Dominion is understanding that you can do what God said you can do. Binisayon ako ni. Ang dominion, mao ang pagsabot nga ikaw makabuhat kung unsay giingon sa Ginoo nga imong mabuhat. Amen. So, naman kay purpose, di ba? Nana ka sa will sa Ginoo, nana kay understanding your potential, kay balo na ka, then naanagid ka diha sa kinalasan kanang nahibalo naman ka ani, di taking dominion na lang. So ang imuha karon, you need to understand that you can do these things. Kaya nag-ingon ng Ginoo mabuhat nimo. Kaya nag-ingon ng Ginoo kaya nimo. Amen. Tungod ka nag-ingon ng Ginoo kaya nimo, buhaton nimo. Dili ka magduwa-duwas pagbuhat. Kanagingon man ang Ginoo nga kaya nimo. Di ba si Paul, niingon siya, I can do all things through Christ who strengthens me. Ingon ni dominion. Kanato, doon na tayo authority, dili tungod kay maayot ang tao. Dili tungod kay kuyaw dito na pagkatao. Dili tungod kay anak tagdato, no? Dili tungod kay anak tag-ilado. Dili tungod kay anak tag-politiko. No, that is not. Nahanato ni ron dominion, naingunan nita, tungod kay ang Ginoo, ni ana nagpuyo nato. Ang Holy Spirit, ni ana nagpuyo nato. So, what we can show to them now is, we are now in Christ. Our identity now is Christ. Ang atong identity karon, Kristohanon. Ut pasabot, Christian. Dili Christian. Christian. Kaya ang Christian, wadto lang nagsimbahan kung naikaon. Hala, na'y nasuko. Isog kis ma'am, tanaw. Wala. Dili. Christian is Christ live in us. Christ live in us. He is our identity. Amen? Okay, Christian man ta, dili ta makaigsuunan, mahimong mga badlungon, mga buutan. Kay Christian man. Buutan atong Ginoo, di ba? Amen? Pero bantay mo sa Christian, kay balo mangyapon masuko ang Christian. Si Jesus gani nasuko. Suko si Jesus kay gibinuangan ang templo na maligya gihimong negosyuhan ang templo. Nay na maligyag sa lampati, gisulod dito ang simbahan gihimo nilang baligyaanan. Na maligyag mga manok, na maligyag karniro, na maligyag kanding na sulod simbahan. Nadtuan man ni Jesus, sukuan niya, balintuan ron bitaw niyang lamisab. Di ba ang templo sa Diyos ang puanan? Nganong ginegosyohan ninyo? Muna nga ako, amping yung ko, di ko maligyag kalabo basta Domingo. Di ko magnegosyo basta Domingo, kay basi masipyata, masuko ang Ginoo. Dinabot pasabot, may literal raman na. Abot pasabot sa Ginoo, ayaw sa guli, ug laing motibo, ang pagsimba sa Ginoo, ang pagpangalagad sa Ginoo. Kinahanglan atong tagaag bili kini, importansya, himuon natong dapit nga sagrado para ra gyud sa Ginoo. Munang akong gingon, ang mga Kristohanon maabot di gyapon pagkasuko, pero ang gingon sa Biblia, pagkasuko ayaw pagkasala. So appeals dominioning masuko ka sa dili maayo.
Pero kung masuko ka og na ay naghimog maayo, dili na siya mao. Masuko ka tungod kay nalabuan ka, dili na siya mao. Masuko ka kay siya niyong sa tugingon dudo, naapsa na kaniya, dili na siya mao. Pero kanang spiritual jealousy, kana bitawng, uy, naapsa naman ko niya, di ikaw maning kamot ka, okay na. That is good jealousy. Kanang jealousy bitaw, zeal for the kingdom. Kanang zeal for the kingdom, kana bang luya ka, unya nakita nimo ang imong sikatawa, uy, dasig man siya. Unya ako, una pa ko na niya, unya siya dasig, unya ako luya, kinahanglan mo balik ko sa kadasig. That is good jealousy, di ba? Na ikaw maning kamot ka nga, kundi man nimo siya malabuan, matupngan nimo sa imuhang pagkadasig. That is good. Manakuday, manakud ta sa ingon ning ana. Dili ta magtakdanay sa tuang pagka kuan chismusa. Dili. Magtakdanay ta sa tuang pagka maayo dihas Ginoo. Pagtakdanay tas pagka mapaubsanon, dili is pagka mapahiubsanon. Kung dili pagka mapaubsanon. Kanang pagka mapahiubusanon, lahi man na siya. Kay sige magkagkahiubos. Dita mamali sa tong grammar sa Binisaya kay usahay kining Binisaya mas lisudan pa ko anis in English ra ba. Awar agud nagbasa ko in English wa ko masipiat diri sa Bisaya, sipiat ko. Lisod basta dili nato ni tarongon ning Binisaya. Kinahanglan nga tuang sabton pag-ayo. Kay ang gustos Ginoo nga dunatay dominion. Gitagaan naman ta niya katungod. Dinay mong tapad gitagaan kas Ginoo og katungod. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Unsay pag-ingon? Unsay gingon dito? Uy, asa naman akong mga estudyante diri? Unsay gingon sa 2 Corinthians 5:17? Ginoo ko, balik tag-encounter ani. If anyone be in Christ, he is a new creation. Kinsa siya nga naanak ang Kristo, bago na siyang binuhat. Ang daang mga butang nangagi na. Behold! Kanang behold din ha. Mura man tanawa. Behold! That is getting your attention to focus on this. Behold! Tanawa! Ang bagong mga butang nagsingabot na. So, ikaw sa una wa pa ka ma-born again, mo na imong bisyo, mo na ikaw, mo na imong pagkadaotan, makadungog mo sa mga testimony, sunod Domingo, patestimonihon na sa nato ni ato ang mga bagong mens diri nga nangaluwas. Daghan silang testimony, pero di lang nato i-video. Daghan silang testimony nga, makaingon jud ka dinhi sa ilang mga testimony, wow, ingana day ang Ginoo. Wala day siya pinalabi, wala day siya, kaya day niya baguhon. Before you are a murderer, but now you are a lover. Paka na itong ginawa. That's how God transforms life. That's how our God transforms lives. Sa una, grabe ni mo ka, chismusa. Karon, magwawali na. Nung ako ay may maraming bisyo, alak, sugal at sumisigarilyo. But when Jesus ay nakilala, ngayon ay good boy na talaga. Ana, ang giusap sa Ginoo. No, ako ay hindi pa Kristiyano. Say, ang gitawag sa iya daw, katong di pa siya Kristohanon, siya'y kanang salbahis. Ang tawag nila sa akin ay salbahis. Ano salbahis? Saan ang salbahis? Binisaya mo kayo.
Unsa nang salbahis? O lahi man na pagkalito ka ng salbahis. Mangtas salbahis, pero kanang pagkasalbahis do specific nga tumong na kana iyang pagkasalbahis. Salbahis maning tawhanan ni. But pasabot, you damage things. You damage lives. Kang iyang pagkasalbahis na ay daghan iyang mga nasagasaan. Mao nang ginatawag sa Binisaya nga salbahis. Salbahis ning tawhanan ni. Naingunan niya mong kinabuhi siyang pagkasalbahis. But pasabot, nakadamay siyang kinabuhi. But pasabot, dagang kinabuhi, na daot tungod niya. So, munang word nga salbahis sa Binisaya. Pero sa diyang nailhanan niya si Ginoong Hesus siyang kinabuhi, nahimo na siyang Christian. Nahimo na siyang ang iyang kinabuhi, life with Christ. Change, transform. Amen? Transform in His image. Daat na mong bersikulo kay hapit ng alas 11 wa pa ko'y bersikulo nga gihatag. Let's open our Bible in the book of Genesis chapter 1 verse 28. Genesis chapter 1 verse 28, gusto lang nako ipakita nga sa sinugdanan pa sa creation, ang Diyos naghatag na nato og dominion. Okay? Tanawa ni. Versikulo 28. Nag-ingon dinhi, og gipanalanginan sila sa Diyos nga nag-ingon, panganak ka mog daghan, ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat, ug dumalaha ang kalibutan. Ang tanong dumalaha. Kamoy magbuot sa mga isda, ug sa mga langgam, ug sa tanang ihalas, nga mananap. That is dominion. So in English, nagingon din pagkasulti, bless them, and God blessed them, and said, have many children, so that your descendants will live all over the earth, and bring it under their control. I am putting you in charge of the fish of the birds, and all the wild animals. Then sa verse 26, God said, and now we will make human beings, and they will be like us, male and female. They will have dominion. They will have dominion over the fish, the birds, and all animals, domestic and wild and large and small. So, ang Diyos, the triune God, nag-istoryahan na, ang Father, ang Son, ang Holy Spirit, nag-ingon, silang tulon, ang triune God nagkasinabot, himo na tong tao sama sa tong dagway. Nga tagaan na to silang dominion. Tagaan na to silang otoridad. So, they agree together. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Then, imong basahon ng 27, so God created human beings. In creating you, ang Elohim ang naghimo gid nato. Paghimo sa imuha, na ang Amahan, na si Jesus, na ang Holy Spirit. Okay? Gusto na ako masabtan ninyo na ang Amahan, na si Jesus, na ang Holy Spirit. Ang uban moingon, wa pa man matao si Jesus, ana, in flesh. Pero as a Son, in a Spirit, na ana siya. He already exists. The Bible says, wa paghimo ang kalibutan, appeal sa creation, sa nagbuhat, si Jesus. Appeal sa Creator, si Jesus. As a Spirit. Dili pa sa unod nga gikan kang Maria, na ana si Jesus. Diba? Sa sinugdan, mao ang pulong kauban sa Diyos. Diyos ang pulong. John chapter 1 verse 1. Unsay sunod phrase gingon din na, ug ang pulong nahimong unod. Mao na tong gikauban nila si Jesus sa mga Hudiyo. And dwelleth among us. Nganong nagpakatao si Jesus? Ingon ni tanaw mo sa ako, aron masabdan ninyo, dili kay mo ingon tao si Jesus. No, mali na siya nga grammar pag ingon nga tao si Jesus. Mali na siya. Ingon nini pagkasulti, nagpakatao si Jesus. Nagpakatao si Jesus. Lahi nang mingong kagtao si Jesus, but pasabot, He just existed as a human. But no, gihubo niyang pagka-Diyos, nagpakatao siya. Lahi na siya. So,
iyang gihubong iyang pagka-Diyos ug iyang ginaog ang atuang level. Ang atong level. Aron nga iya kang mailhan. Aron nga iyang masabtan ang imong gibati. Aron iyang masabtan ang tanan nga imong magian. Iya na nang giagian. Nagpakatao ang Diyos. And so, sa dihang siya nagpakatao, nakasabot na siya sa atoa. Pagbalik niya dito sa amahan, dala-dala na niya ang atong pagkatao. Our feelings or pain. Kitang tanan. Iyang gidala dito. And so gitawag siyang high priest. If we will study the Bible, madugay ta. Daghan kay dapat tunan mahitungod sa pagka-Diyos sa Ginoo. Pero tagaan ta lang mo glimpse mahitungod diha. Aron mailhan nato kinsa gyud atong tinuod na gisimba. So, He is our God before and now and forever. Father, the Son, and the Holy Spirit. Naana sa iyang paghimo sa tao, naanandaan. And then, gitagaan na niyadaan ang tao og dominion. You say amen. Diri sa Genesis nato gibasa. He gave human beings dominion. But pasabot, magdominar siya sa mga langgam, sa mga kahayupan, sa tanan nga gibuhat sa Dios. Iyang dominahon. Siya ay magbuot. Subot pasabot, kung manawag si Adan o si Iba sa leon, leon, dali din he. Higda leon. Kay amo kang sudanon. Why problema? Iyarang ihaw ng leon mo, higda rang leon kay imoong litson. Higda rang leon. Pero karon, dulang leon, di ba? Unahong kag tukob, ikaw himuong sudan. Nabali naman. Nga no? Genesis chapter 3, nagsugod ng trouble. Sa inong dan? Tungod kang tao ni rebelde sa Diyos. Salmo, Kapitulo 8, nagingon ang Salmo 8. Kinsa man ang tao, nagipangga man siya sa Diyos. Gihimo siyang ubos lag jutay sa Diyos. But pasabot, the authority gikan sa Ginoo. Anong ningon ninita? Tungod kay gitagaan tas Ginoog right. Itagaan tas Ginoo authority. Pero dili ta mo rebelde sa Ginoo. Ang iyang plano, iyang kabubuton, may matuman sa kinabuhi. Ang yawa kay ni rebelde man sa Ginoo. Si Lucifer, leader sa worship team dito sa langit. Oh, gwapo kay siya tingog. Leader gusto siya sa worship team. Di kumutuo nga ang leader sa worship team dito yabag. Gwapo kitong tingog mo nang mga gwapo kay tingog ron. Na kuan gitawag nila Illuminati. Na Illuminati. Itong mga gwapo kay tingog na Illuminati. Kaya nga no, enlightened by Lucifer. Muna Illuminati. Enlightened by